So we're back again. I'm here with the owner of Valoria. Pakilala mo ang sarili. Hi everyone, I'm Ken. I'm the owner of Valoria Parfum. Tago tayo sa pangalan na entrepreneur that helping other people. Okay. For good cause. For good cause. So ako nga rin pala si Christian. Actually ako yung business partner ni Ken sa Valoria Parfum. So yun. May gusto lang ako as partner. Ito yung mga question na hindi ko pa siya natatanong, and I want to take this chance na to formally ask him these questions. Tatlo lang naman. Una is paano niya nabuo yung concept ng Valoria? Kasi a quick backstory lang. Hinikayat lang ako ni Ken na uy, nagano ako, start ako magbenta ng perfume. Out of nowhere, shinare niya sa akin yung idea. And ako kasi I find it like a good idea. Syempre, sino ba naman hindi gusto mag-start ng business? So, yun. Then, the second question would be Ken's personal favorite sa binibenta niya perfume sa Valoria. And third would be, what would be his message sa mga taong nag-aalangan mag-start ng business nila. So, yun. Wala na tayong paligoy-ligoy pa. Let's start with the first question. So, what inspired you na buuin yung Valoria? Yun, actually nag-start lang yan, me collecting perfume. Start lang sa hilig. Tapos eventually sabi ko, ako kasi yung tipo ng tao na alam mo yung passion ko, I'm turning it into something na mapagkakakitaan na hindi mo natatanong. I am actually a graduate of HRM. So for some, HRM is madaling course. Alam mo yun, yung mga stereotype. Well, para sa iba na hindi alam, HRM is actually very flexible. Di lang siya hotel, restaurant. There's this one word na nakakalimutan ng tao sa HRM. So ano yun? Hotel, restaurant. And yung pangatlo, management. When it comes to management, it's not only managing hotel and restaurant. We have a subject and major subject na tinatawag na entrepreneurship. So yun, napag-aralan ko rin yung entrepreneurship, managing your own business. So ayun, may background ako sa business talaga. Then ayun, syempre starting before pa ako sa perfume, nagkaroon na ako ng business before photography. Then after photography, actually medyo pahinga ako sa photography. Then yun, since HRM ako, marunong ako magluto. I have a lot of experience sa kitchen. Then I turned it into a business then. Kaya lang, pandemic. And food business is talaga siya, low reward pero high risk. Tapos ito, nagkama pa ako sa idea na why not, dahil mahilig ako sa perfume, why not make it into business? Kasi sa totoo lang, perfume, low risk. Bakit ko siya nasabi na low risk? Ang perfume kasi, unlike food, ang food kasi, ang lifespan ng food, it can only last for certain amount of time, 2 weeks, may expire na yung food. Especially kapag a la carte, kailangan maubos mo yan within 2 weeks. Unlike perfume, kahit di mo siya mabenta ngayon, kunyari gumawa ako ng perfume ngayon, kahit di ko siya mabenta ngayon, good pa siya until next year. So low risk siya. Kahit hindi ko siya mabenta ngayon, eventually mabebenta ko. So yun yung nagkama pa ko sa idea na why not make it a business. And it doesn't feel, since di ba, may passion ka sa perfume, it doesn't feel like work.
Yun yung ano sa kanya. Yun ang maganda. Yun ang maganda kapag yung niche mo is actually passion mo rin. Oo. Kasi, una sa lahat, kapag ginagawa mo yung trabaho mo dito sa business, you don't need to read notes. Hindi mo kailangan magbasa ng script. Hindi mo kailangan magbasa ng ganito. Kunyari, sabihin natin, total, nagaling din ako sa BPO. Oo. Hindi mo kailangan i-hard sell na talagang kailangan mong aralin maigi para Oo. kumbaga parang zero knowledge ka pero kailangan mo pilitin yung sarili mo na alamin. Hindi siya ganun kasi passion mo siya. So naturally nag-grow siya sa'yo. So hindi siya mahirap aralin para sa'yo. Tsaka yun yung pinakamagandang tip ko kapag puputok ka ng business, kailangan product knowledge talaga. 100% ka dyan sa product knowledge. Yun. So, thank you for that. Doon naman tayo sa pangalawang question. Since marami kang scent na binibenta, ano din yung side mong top 3 na handpick mo, personal preference? Handpick. Medyo mahirap siya yan pero sige, sabihin natin top 5. Sige. Pero yung top 3 yung pinaka gusto. Top 5. Number 5 for me, underrated, Neroli Portofino. Ano siya para sa akin, lang siya chill lang. Maraming, pag nakaamoy ng iba, parang may santo naman yeah. Pero for me, hindi na-appreciate ko yung art behind Neroli Portofino. Nakaka-relax. Number 4 is yung Hugo Boss. Classic. Bakit ko naging pick yung Hugo Boss? Although hindi ko siya laging ginagamit. But before kasi, nung college ako, one time, binigyan ako ng best friend ko ng perfume. Ano siya? Nagtatrabaho siya sa pabrika. And then, alam ko gumagawa sila ng perfume. I don't know kung sino yung client nila. But kapag mayroong mga sobra, nagbinibenta nila ng mura. So, binigyan niya ako. Gusto ko yung amoy. Ngayon, hinahanap ko siya. Wala ko idea Tapos, naamoy ko yung Hugo Boss. Sabi ko, ito yun. Ito yun. Yun yung naging signature scent ko ngayon nung college. Until nag-abroad ako. Yun yung yung naging signature scent ko. Yun yung wala pa akong alam sa perfume. Pag sinabing may naka-Hugo Boss, nandito si Ken. Oo, ganon. Nandun yung presence. So, ano yung number 3? Number 3, Black Oak. Okay. Ano siya, di ba? For women. Pero, grabe ang bawa ng Black Oak yun, pre. Hindi ako mahilig sa katamis before. Pero, ewan ko, sobrang na-appreciate yung Black Oak. Ang ganda kasi ng ng structure. Saka, timeless Kahit na, kunyari, nagbibenta tayo ngayon. Pag naamin nila yung Black Oak, nag-i-stick sila sa Black Oak yun. Kahit nag-o-offer ako iba. Nag-i-stick sila sa Black Oak. Kahit yung asawa ko Kasi yung Black Oak yun. Pansin ko nga pag alimbawa na, una amoy nila fantasy, then sweet like candy, then once nadaanan nila yung Black Oak, tanong kagad siya, ano to? Oo, Black Oak. Yan. Tapos sabihin, ano po yan? YSF po. Agad? Pabili po ako Pabili po ako. Sabi ko, baka gusto nyo muna mag-try na iba. Di, okay na po. Fast moving talaga siya Madalas kang maubusan kaagad ng stock kasi nga, gano'n siya kabilis pa, Pagod na pagod ako magtimpla yan, boy. Pagod ako magtimpla yan, Black Oak yun. Lagi ako naubusan yan. Kasi, yun din. Isa sa dahilan kung bakit, for me, gusto ko yan number. Ano talaga na-compare ko talaga siya sa OG. Even yung mga bumili sa akin.
they compare. Ano talaga eh. Sabi nila, goods daw talaga eh. Yung wala akong bad feedback sa Black Coffee. So, yan. Maski sa owner, well complimented talaga yung Black Coffee. Well, ano naman kasi talaga, sobrang close. Yung Black Coffee ng Valoria and sa OG. So, ano number 2 mo? Okay, number 2, yung pistachio gelato ng kay Ali. Yung pistachio gelato 33 ng kay Ali. Bakit siya naging number 2 for me? Ang tawag ko dito. Bakit siya naging number 2 for me? Ang dami kong magandang feedback sa yung pistachio gelato. Ano kasi yan, unisex. Unisex. Pwede siyang gamitin ng asawa ko, pwede siyang gamitin. So minsan ginagamit ko yan. Pero madalas asawa ko gumagamit. Ang nangyayari, pag ginagamit ng asawa ko yun, kahit nakaalis na yung asawa ko, after like ilang oras, kasi umaalis siya alas 7, ay alas 6 na umaga, tulog pa ako. No? Pero syempre papaalam lang siya sa akin. Tulog ulit ako. Tapos sa panaginip ko, may naaamoy ako. Naaamoy ko pa rin yung pabango. Tapos pagtingin ko sa orasan, alas 11 na. Parang, alam mo yung parang naiiwan talaga yung amoy. Naglalast. Talagang sabihin natin room filler. Hindi sa pag-e-exage, room filler talaga siya. Yun din yung reason kung bakit number 2 lang siya. Kasi for me, medyo cloying. Medyo cloying kasi siya. And alam mo naman sa klima natin dito sa Pinas. Tropical. Oo, hindi siya ideal eh. Pero when it comes on yung scents, yung amoy niya, sa performance, goods. Sa akin din pag yun ang ginagamit ko sa office, ang laging tinatanong ko, gourmand yan. Ano talaga siya, literal na natunaw na ice cream. Yeah. Pistachio flavor. Number 1, puro dalawa yung number 1. Mahirap eh. Imagination sa Labiebel ng Langko. Imagination ng Louis Vuitton sa Labiebel ng Langko. Bakit pinili ko number 1 yung dalawang yun? Well, all-time favorite, Imagination. Sino ba may ayaw ng Imagination? Hindi dahil sa hype, pero kasi mabango talaga eh. Saka bagay siya sa klima natin. Pag wala akong yung blind reach ko yan. Yung Imagination. Pag kunyari ako, tulad niya nag-iisip ako. Ako kasi sa dami ng pabango ko sa bahay, problema ko yan kung anong gagamitin ko. Pag wala akong maiisip talaga, lagi na nanalo Imagination. Kung makita mo yung bote ko ng inspired na perfume ko, Imagination. Yun yung pinakaunang naubos. Kasi you can never go wrong talaga sa amoy ng Imagination. Ako, personally, mahilig ako sa iced tea. And ganun si Imagination. Alam mo naman, di ba, pag iced tea refreshing. Refreshing talaga. Hindi siya soapy. Hindi yun yung impression ko sa kanya. Iced tea talaga. Yung iba kasi soapy yung impression yun. Well, siya, yung mid to dry down, dumamama yung soapy yung soapy skin scent niya. And baka naman Labiebel, napaka-underrated ng pabango niya. Before, ayoko ng iris. Pero yung combination ng Labiebel, yung praline, saka yung iris, ang bango eh. Saka siya, ang lakas yung mga social. Pag nung in-spray sa akin ng tropa ko yan, yung may dikat kasi siya na lang. In-spray niya sa sa ganito, sa kamay. Inamoy ko. Sabi ko, parang may pagkaamoy hibiscus. Sabi ko, yan ito hibiscus? Sabi ko, ang lakas eh. Hindi pre, yan? Labiebel yan. Labiebel? Langkom? Hindi siya pinag-uusapan masyado. Kahit sa
froghead na group. No? Marami kasi may ayaw na iris. Sa yung ano kasi, yung amoy niya kasi medyo parang sobrang lipsticky, sobrang creamy sa ilong. Medyo hindi ko na-appreciate yung Prada Long before eh. Kasi iris. Pero nung na-try ko yung La Biebel, na-appreciate ko yung iris. Saka ako gumamit ng Prada Long. Saka, tawag mo dito, kaya nagustuhan ko rin yung La Biebel. Iba talaga yung dating, pre. Saka nung in-spray nga sa akin ng tropa, ang tagal niya sa ang tagal niya sa kamay ko. Siguro, nag-spray ako ng alas 7 ng umaga. Hanggang pag-uwi ko, pagtapos ko ng duty. Pag-uwi ko ng gabi, hanggang makatulog ako, nasa kamay ko pa yung amoy. Ganun siya kalakas. Ngayon, kaya gusto ko itong La Biebel na version namin. Kasi proud ako na nakuha ko yun. Yung experience nyo. Parang ano yun, no? Tag dito, before mo nirelease yung scent, talagang pinag-aralan mo na kailangan kung ano yung una kong yung unang Experience. feeling, yung unang experience na naamoy mo siya, kailangan ganun din kapag may bumili. Oo. Kaya ayan, medyo talaga napaproud ako. Though kahit di ko ginagamit nila BFF. Pagbabayad eh. Na-appreciate ko. Tontuwa ako pag ginagamit ang asawa. Minsan pag tinatanong, anong gamitin ko ba? Kaya La Biebel, ginawa ko siya ng 100 ml na La Biebel. Siya yung unang customer ng La Biebel. Siya may customer na hindi binayaran. Kung magbabayad yun. 100 ml hanggang ngayon. Yung 100 ml na yun, siguro parang 30% pa lang nababawas. Ilang buwan na yun. Ganun kalakas yun. Yan hindi mo siya kailangan ipaligo. No? Ganun siya performative. Oo. Saka somewhat pwede siya sa kahit mainit ng konti. Somewhat pwede siya. Floral kasi yun eh. Oo. So yun, on to our last question. Ano yung masasabi mo sa mga tao? Gustong mag-start ng business pero parang at the back of their mind hindi nila kaya yung things. Aking risk, man. Kapag natakot ka ng natakot, dyan yung pumapasok yung procrastination. Isipin mo bukas na lang. Sige, sa susunod naman na lang. Ipon muna ako. Sa susunod na lang ulit. Aking risk, man. Kahit na sabihin natin magkano lang. Start ka sa 10. Di ba? Ako kasi, nag-start ako sa 100 piraso. Pero loan yun. Sabihin, hindi ko sure kung mababalik sa akin yung pera ko, yung nainutang ka. ROI naman ako eh. Nag-try lang ako. Tsaka if you're currently employed sa company, hindi mo naman kailangan mag-resign para mag-start ng business. Kailangan mo lang mag-invest. Diba? Una-una, mag-invest ka sa product knowledge. Pangalawa, pag confident ka na, pag tinanong ka ng tropa mo, about dito, ako tatanungin mo about sa ganito. Confident ka sumagot, goods ka na dun. Kaya mo na yun. Kasi yun yung number one purpose ng product knowledge. Pag may nagtanong sa'yo na customer, masasagot mo sila kahit anong itanong nila sa'yo. Unlike kapag nag-start up ka na ng business dahil trending ka, pag tinanong ka ng customer, hindi mo makasagot. Walang tiwala yung customer. Parang kasi mangyayari doon, you're just in it for the money. Kasi ikaw mismo, hindi mo alam yung ginagawa. So, walang mangyayari sa'yo. Kumbaga parang ang mangyayari niyan, nagkapital ka lang kasi ito yung uso. Uso to ngayon, ito, mabenta to ngayon, pabango Sige nga, try nga natin tong try nga natin mag-business tayo ng perfume ngayon. Hindi ganun. Kailangan confident kang sumagot sa mga tanong ng tao. Kanyari, tulad niyan.
pag may lumapit dito, ano po marirecommend niyo sa ganito? May sagot agad ako. Kasi personal experience, ginagamit ko rin yan eh. Saka lahat ng amoy niyan, kabisado ko. Kahit ipa-blind tip ko sa akin yan, lahat ng prata ko, masasagot ko sa iyo kung ano yan. Kahit mawalan ng label yan. Malalagyan ko ulit ng label yan, naamoy ko na. Ganun ako confident. Saka next is, huwag ka matakot. Huwag ka matakot mag-take notes. Yung pera mo babalik yun. So, walang yumayaman agad. Ang business hindi siya get rich quick. Walang yumayaman agad, boy. Pwede ka matalo ngayon. Tulad yan. Ngayong araw, pwede wala akong benta ngayon. Pero sa susunod na araw, may benta ka. Ang mahalaga dyan, kapag nag-business ka, network. Kailangan may network. Hindi kailangan araw-araw may benta. Pero kailangan araw-araw na dagdagan yung network. It's like you always gain something even though hindi mo siya nakahawa. Hindi siya laging financial gain. Kailangan meron kang network gain or additional knowledge sa other, like for example, ako, business ako dito, perfume business. Other stalls dito is not perfume related. But pwede akong makakuha sa kanila ng knowledge. Kasi hindi naman lahat na natutunan ko is maganda. Meron diyang mas successful sa akin. And pwede mo kunin yung traits nila. And gamitin mo sa'yo. Oh. Hindi mo naman nasabing nanakaw mo yun eh. Kasi sabi nga nila, di ba, knowledge is never gonna be stolen. Yeah. Masishare mo, pero hindi mo nanakaw sa'yo. Pag nakuha yung knowledge mo, masa'yo pa rin yung knowledge mo. Saka, eto, kunyari, ayun, tulad yan. If tatanungin mo ako, paano ko ito? Pero hindi ako matatakot i-share sa'yo. Bakit? Hindi naman tayo pareho naman. Malalaman mo kung paano siya gawin, pero hindi mo magagawa yung execution na ginawa ko. So ano naman, we build to inspire. Ako wag kang matakot mag-inspire ng ibang tao. Mas maganda yung marami ka natulungan kaysa yung marami ka napurawat. Kahit na sa kahit sa knowledge lang, may natulungan ka na, may natutunan sila sa'yo. Ang matakot mag-share ng knowledge, hindi naman nananakaw yun. So yun, thank you Ken. So doon na natin uling yung kwento. Kwento. Hanggang sa muli. Kung gusto muli.